Hello guys, ayan. So ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So ang pag-uusapan natin ngayon may age limit ba ang pag-apply dito sa Singapore? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, kasi ito'y biglaan lang at mabilisan lang kasi ako may trabaho. So yun, bali, ito kasi ay, ano tawag doon, itong kabatchmate ko kasi is nagtanong sa akin kung pwedeng, binibiro lang naman niya ako, alam ko binibiro mo lang ako, hello mate, ayan. So, kasi ang inano niya sa akin is 38 years old na daw siya. So, wala siyang experience sa pag-abroad or wala siyang experience sa pagiging DH. Ayan, so may pag-asa pa daw ba siyang makarating dito sa Singapore? Ayan, so sagutin natin yan. So magandang tanong yan. Kasi ako guys, nung nag-apply ako dito sa Singapore, wala akong experience. May video ako dyan na wala akong experience. Talaga ako magpapatunay na wala akong experience sa pagiging DH. Pero nandito ako ngayon sa Singapore. Ayan. So kasi lahat naman po ay napag-aaralan dito. So yun, at saka ang house chores po kasi talaga kahit nasa ang lugar naman tayo, lupalop ng mundo, normal talaga pagka hindi ka naman mayaman o simpleng pamumuhay lang meron tayo, ginagawa naman talaga natin yan. So yun, kahit sinong kaya yan. Bali, yung sasagot sa tanong mo mate is pwedeng-pwede. Ayan. Kasi po, dito sa Singapore is at least 23 years old up to 50 years old. Pwede ka pang mag-apply papunta dito. Pero yung renewal ng passport mo or renewal ng contract mo is hanggang 60 years old lang kasi, di ba? 50 years old, another 2 years. Minsan kasi renew ang nangyayari dito sa amin. So, yun, hanggang 60 years old lang siya. At saka ang requirements lang talaga nila is at least meron kang minimum of 8 years na formal education, which is ang Philippines ay ito. Ayan, so at least may high school diploma. So yun guys, pagka hindi kayo nakapag-graduate ng high school, tapusin nyo na lang po muna. At huwag kayong mag-alala kasi meron naman sa Pilipinas guys na mga program na pag hindi ka tapos ng high school, pwede kang yung mag-exam, tapos pwede ka na, kasi alam ko may kaklase ako dati nung high school na si Armando Gain yata yun. Hello mate. Yun. So yun, alam ko second year yata kami nung time na yun, tapos bigla siyang naging fourth year, parang nag-exam yata siya. Correct me if I'm wrong, parang ganun yung nangyari nung high school kami. So alam ko merong ganung program dati, hindi ko lang alam ngayon kung meron pa rin. So ako sa inyo, kahit maka-high school lang kayo, kahit sabihin nyo ano ba yan, 30 years old, 31, 37, 40 na ako, basta may high school diploma kayo guys, pwede po kayo mag-apply dito sa Singapore. Yun nga lang po, kahit although sa batas ng MOM or Ministry of Manpower o DOLE nila dito sa Singapore na hanggang 50 years old na-accept pa rin nila. Kasi guys, dito kahit mga matatanda na, nagtatrabaho pa. Alam nyo ba yun? Kaya lang guys, tawag dito, may mga ilang agency tayo na prepared nila yung mas bata. Kung para pag may mga agency na accept na nila is hanggang 42 kasi medyo nahihirapan silang tawag dito, hanapan ng trabaho yung may edad na, kasi nga katwiran kasi nila is yung flexibility, kasi pag mas nagkakaedad ka, medyo nagiging na yung kilos natin. Pero lang, syempre, pag ex-abroad ka na, kasi alam nilang banat na sa trabaho yun. Pero pag yung mga first-timer, minsan may mga agency na ma-IT na rin. Pero marami din na mga agency na pwede kayong applyan na hindi rin naman. So yun, try nyo lang. So kung mate, ikaw 38 years old ka pa lang, anong ginagawa? mo? Pwede pa yan. So yun, guys. So yung mga nagpaplano dito mag-apply dito sa Singapore, walang experience, guys. Wala rin ako experience sa pagiging DH. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong magluto ng luto nila dito kasi yung mga napagtrabahuhan ko kasi is, una kasi is sa yung newborn ako, hindi rin ako pinagluluto kasi ayaw nila yung mga mo yung damit ko, tapos magbabantay ako ng baby. Tapos sa pangalawa dito is may kasama kasi akong ama o lola, siya naman yung naka-assign magluto dito sa amin, so hindi ako nagluluto guys. So yun, kaya kung natatakot kayo kasi hindi kayo marunong magluto, tuturuan naman kayo dito niyan. Tapos yun nga, ako hanggang ngayon hindi pa ako marunong magluto. So yun. So huwag kayong mag-alala kung may edad kayo or what. Walang dito, ang mahalaga lang dito, ang first requirements na nila, syempre dapat may passport ka, may PSA ka, at higit sa lahat may diploma ka guys. Hindi importante kung nakapag-college kayo. Okay lang yun. Ang mahalaga is nakapag high school graduate kayo or may diploma kayo ng high school. Yun yung importante dito kasi yun yung main requirements, kasi kailangan yun sa pagdating mo kasi dito sa Singapore is after ng medical mo, mag-aano ka kasi ng SIP
yung settling in program nila na tinatawag, yun yung requirements ng MOM bago ka magkaroon ng working permit. Pero yun guys, pagdating mo dito nun is within 7 days na pagdating mo dito, hindi yung eksaktong pagdating mo ano ka na ng program or yung mag-orientation ka na agad sa MOM or yung sa SIP, hindi agad yun. Bali, magme-medical lang, unahin nila is medical mo. After nun, tsaka nila i-reschedule para sa SIP mo or yung sa requirements ng MOM mo, yun. Kaya, yun ang isang requirements dito. At doon tinatakal ko ano naman yung SIP. Doon po yung tinatakal yung about sa culture nila dito, kung paano ka mabilis makapag-adapt sa working safety, kung paano yung tamang pagtatrabaho dito, kasi safety first. Tapos yung pakikipagtrabaho mo, pakikipagsamahan mo sa employer mo, at saka yung paglaban sa stress, at saka kung ano yung mga rights mo as migrant workers or FDW nila, yung foreign domestic workers nila, migrant domestic workers, yung pinalitan MDW, migrant domestic workers, yun. Saan galing yung sinabi ko kanina? So yan guys, so yung mga ganun, at saka yung doon din inaano kung ano yung mga rights nyo, at saka kung ano yung mga sakop ng employer na mga free nyo sa bahay nila pag nandun kayo, at kung paano yung tawag doon, ano yung mga merong libre sa inyo, yung nasagot mga necessities, yung sa toiletries nyo, kung ano yung basta itatakal yun doon, talagang ilalagay nyo sa utak nyo. At higit sa lahat guys, yung mga contact na organizations, kailangan ay magkaroon kayo ng copy ng mga numbers nila in case of emergency, kasi nasa start pa lang kayo nang hindi nyo alam kung yung amo nyo ay magiging kasundo nyo or hindi. At least alam nyo yung mga hotline na dapat nyong puntahan or tawagan. So yun guys, so yun lang naman. So yun mate, mabalik tayo sa usapan. Pwede ka pong mag-apply dito sa Singapore. Ayan, kahit may edad ka na, kasi ang tinatanggap dito at least 23 years old hanggang 50 years old. Pero may mga ilang agency lang po na medyo maselan lang ng konti, hanggang 40 plus lang yung tinatanggap nila, kasi para dun sa mahirapan kasi sila maghanap ng employer para sa inyo, kasi ang preferred ng mga employer is medyo mas bata, kasi nga para sa flexibility. Tsaka yun, so yun lang naman guys. So walang discrimination dito kay mataba ka, kay maliit ka. Ako guys, for 11 lang ako, at saka medyo chubby ako. Ay, hindi naman ako sobrang mataba nung mag-apply dito, pero nag-loss ako ng weight. So dito naman, hindi naman sila ganun ka kaya chismis lang yun, yung sinasabi nilang huwag kang mataba, kasi baka mamaya walang tatanggap sa'yo kasi nga mataba ka. Ibig sabihin nun is tawag dun, ayaw ng employer kasi masiba ka kumain. So, pero mas maganda siguro kung medyo magpapayat ka lang din, para rin naman sa sarili mo, kasi nga yung cholesterol o yung sa health, baka magkaroon ka ng health issue pagdating mo dito. So, yun lang naman ang iwasan nyo. So, mas okay yung medyo wag kayong sobrang yung parang obese na talaga na mag-apply, kasi pagdating nyo dito is mag-work kayo. So, hindi natin alam, baka magkaroon ng complication or something. So, yun lang naman. Tapos, magkulay ang buhok, may walang problema, walang discrimination dito. Yun nga, sabi ko sa inyo, may tattoo, pwede rin naman. So, yun lang guys, wala masyadong hindi maarte dito sa Singapore, pwede kayo mag-apply. At sasabihin naman ng agency niyan sa inyo. So, yun, kaya yung sabi nila na, kailangan magpapayat ka. Diyos ko guys, ang dami ko nakikita pag day off dito na medyo malulusog. Pera dun sa mga hindi ko naman pero yun. Tapos yung ako, maliit ako, for 11 lang po ako. So yun, walang discrimination dito. Kaya pwede po kayong mag-apply basta may high school diploma kayo guys ha. So yun lang. Passport syempre Bye bye.